Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Upang maghanap ng senyales ng buhay sa Mars, nagpadala roon ng isang robot ang NASA, si Perseverance. Kumukuha si Perseverance ng mga sample ng lupa sa Mars upang masusing pag-aralan ang Martian soil. Isang basihan para mas malalim na maunawaan ang posibilidad ng buhay sa ibang planeta. May isang particular crater sa Mars, yung Jezero Crater, pinaghihinalaan nito na mayroong ancient life. Doon sa rover na pinadala nila sa Mars, kumukuha ito ng soil samples. And eventually, yung mga samples na ito ay ibabalik sa Earth. Ang idea kasi nito ay kung sa Earth, ang soil ay pwedeng magbigay ng evidence of life, pwede rin gamitin yung mga samples ng soil na yon, ng Martian soil, para dalhin dito sa Earth at pag-aralan upang mapatunayan natin kung talaga bang may signs of life sa Mars. Habang patuloy tayong naghahanap ng buhay sa ibang planeta, isang bagay ang malinaw. Sa ngayon, iisa pa lamang ang kilala nating tahanan ng buhay, ang ating mundo. Malayo ang gusto nating marating, ngunit bakit di natin pagtuunan ng pansin ang tunay na atin? Dahil sa puso ng buhay sa mundo, sa iyong bawat pagyuko, narito ang lupa. Isang mansanas. Isipin mo na ito ang mundo. Kung hatiin natin ito sa 4 na bahagi, isang bahagi lamang ang lupa. Hatiin pa natin ito sa 2. Kalahati lamang nito ang usable land. Kung hahatiin pa natin ang bahaging ito sa 4, isa na lamang ang maaari para sa agrikultura. At ang manipis na balat nito ang kumakatawan sa topsoil, ang bahagi ng lupa kung saan tumutubo ang mga pananim. Ganito lamang kaliit kumpara sa kabuuan. Pagtatanim, paggawa ng palayok, tahanan ng mga insekto at hayop. Ilan lamang ito sa mga karaniwang kahalagahan ng lupa. Hindi may pagkakaila ang malaking tulong na hatid ng yaman na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit higit pa rito, ang lupa ay may malalim ding kahalagahan sa pagsisilbing tulay sa nakaraan at kasalukuyan. Ang lupa ay higit pa or sobrang mahalaga sa pag-aaral ng archaeology. That is to say, ang nakaraang pamumuhay, kultura ng mga sinauna or ating mga ninuno. Bakit? No? Dahil dito sa looban ng lupa, within the soils and the sediments, ay doon nakadeposito ang mga bakas ng nakaraan. Imbakan ng alaala ang lupa. Dito nga sa National Museum ay makikita ang ilang artifacts mula sa Ayub Cave sa Sarangani. Kabilang dito ang earthenware vessels at burial jar covers na may disenyo ng iba't ibang facial expressions ng tao. Ngunit hindi lamang ang manuhukay na artifacts ang makukunan ng impormasyon. Pati ang mismong soil particles ay may taglay na kaalaman. Kahit yung napakaliit na mga bagay, kahit yung DNA ng tao, ng hayop, ng halaman, ay maaaring madeposito sa lupa. At dahil dito, ang lupa ay siyang naghahawak ng napakalaking datos ng nakaraan. Sa bawat pagyuko sa lupa, nakatago ang mga bakas ng sinaunang pamumuhay, mga gamit, kasangkapan, at higit sa lahat, ang kanilang mga paniniwala at kultura. Mga bagay na napreserba ng dahil sa lupa. Tubig mula sa lupa. Lingid sa kaalaman ng ilan, ang lupa ay may malaking bahagi sa pagkakaroon ng malinis na tubig. It's actually the only natural filter available for water to go through yung sinatawag na groundwater. May 2 mekanismo ng filtration na dinadaanan ang tubig sa lupa. Yung soil mo is the natural barrier before it goes underneath.
Yung components niya, primarily clay minerals, acts as a chemical filter. Now, yung different sizes ng grains na nandoon sa lupa mo acts as the mechanical filter. Sa ganitong paraan, nagiging mas ligtas ang tubig para sa tao. Takol ba ng digdi? Gagamit sa pangkarigos, pang-inuman, tapos panglaba. Kaya dakol na tabang ang tubig digdi o. At hindi lang tubig, pati klima. Sinong mag-aakala na sa tila walang saysay na mga butil ay nakatago ang kakayahang sagipin ng mundo? Paano naman nangyayari ito? Yung carbon dioxide is the one that's causing yung tinatawag natin na global warming right now. Okay? So yung halaman mo picks up yung carbon dioxide through the process ng photosynthesis. Pero once na na-achieve na nung halaman, especially grasslands, yung kanilang lifetime, okay, mabubulok yan. Pero some of it, kung hindi siya mabubulok kaagad, yung lupa ngayon yung magre-retain nung carbon. Pwede rin siya as organic matter. So yung ability of the soil to contain soil organic matter, okay, siya ngayon yung isang magiging possible candidate for the sequestration of carbon dioxide sa atmosphere. Pag wala yung lupa mo yan, yung chances mo of having carbon capture through the natural processes, medyo mahirap. Sa katahimikan ng lupa, hindi natin alam na tinutulungan na niya tayo laban sa krisis ng klima. Madalas hindi nabibigyan ng pansin ng lupa, ngunit may malalim na papel ito sa pagpapanatili ng buhay. Civilization exists with a permit from geology, sabi niya. Kasi ang soil is considered as part ng geology. So, once that you exhaust or sirain mo yung health ng soils, expect it na magdi-disintegrate na rin yung society mo. Mula sa lupa, tumubo ang butil ng ating pagkain. Nalinis ang tubig, umaliwalas ang paligid. Mula sa lupa, tayo'y binigyan ng buhay at pag-asa. Bawat butil ng lupa ay may kwento ng kultura, kabuhayan at buhay. Sa panahong hinahanap natin ang buhay sa ibang planeta, paalala ang lupa ng ating mundo na ang buhay ay narito, sumisibol at patuloy na humuhubog sa ating pagkatao. Respetuhin, pangalagaan natin ito. Mga bagay na mapagtatanto sa ating bawat pagyuko.